Ma'na inna wa akhawatiha. Ibig sabihin ng inna at ng kanyang mga kapatid. Ang una, inna tufidut ta'kid. Ang inna na nangangahulugang ta'kid, pagbibigay diin, ay ta'kidu nisbatil khabari lil mubtada, o kaya pagbibigay diin ng koneksyon ng panaguri doon sa simuno, wa nafyi syakki anha, at pagkawala ng pagdadalawang isip doon sa kanya. Sa madaling salita, ang inna ito ay tumutukoy sa ta'kid, pagbibigay diin sa koneksyon ng panaguri doon sa simuno at pagkawala ng syak ng pagdadalawang isip. Halimbawa sa sinabi ni Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Katotohanan si Allah ay labis na mapagpatawad, ay labis na maawain. Ang ikadalawa, anna tufidut ta'kida aydan ka inna. Ang anna, ito rin ay tumutukoy sa ta'kid, pagbibigay diin, kahalintulad sa inna. Halimbawa sa sinabi ni Allah, I'lamu annallaha syadidul iqab. Alamin ninyo katotohanan, si Allah ay napakatindi ng kanyang parusa. Ibig sabihin, kapag si Allah Ta'ala ay magbibigay ng kaparusahan, ito ay napakatindi. Wa yushtaratu fi anna an tusbaqa bi syai'in. Shart o kondisyon ng anna, dapat siya ay maunahan ng kahit na ano-ano. Halimbawa, sarrani, yasurruni, a'jabani. Wahiya harfu masdariyin. Ang anna, ito ay harf ng masdari, harf ng salitang ugat. Tuawwalu ma'asmiha wa khabariha bimasdarin. Ito ay mangangahulugan. Ang anna, kasali ang kanyang ismu anna at ang khabaru anna, ito ay mangangahulugang salitang ugat. Yakunu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin. Ang kanyang kinalalagyan ay marfu' o kaya mansub o kaya majrur bihasabi mawqi'ihi fil jumlah, nakadepende kung ano ang kanyang kinalalagyan sa isang pangungusap. Ang pangatlo, ang tinatawag na ka'anna, tufidut tashbih. Ang ibig sabihin ng ka'anna, ito ay tumutukoy sa tashbih, ang pagkukumpara o ang paghahambing. Ang halimbawa nito, ka'anna Muhammadan asadun. Kahalintulad si Muhammad sa isang leon. Hinihahambing mo si Muhammad na parang siya ay isang leon. Ang ikaapat, lakinna tufidul istidrak. Ang lakinna na tumutukoy sa istidrak, ang pagtutuwid ng salita. Pero kung literal meaning ng lakinna, ito ay nangangahulugang subalit. Halimbawa, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Si Zaid ay mayaman, subalit siya ay kuripot. Ang dahilan bakit ang lakinna ay tumutukoy sa istidrak o ang pagtutuwid ng salita, huwa ta'ibul kalam. Ito ay isinusunod sa salita biraf'i ma yutawahhamu min kalamin sabi', sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga hindi klaro na salita na nauna. Tulad ng halimbawa kanina, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Si Zaid ay mayaman, subalit siya ay kuripot. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhimu annahu karimun. Katotohanan, si Zaid ay hinihahambing bilang mayaman, subalit hindi klaro na siya ay mapagbigay. Fa uzila hadzal wahmu biqaulina. Natanggal itong hindi klaro sa pagsabi natin ng lakinnahu bakhilun, subalit siya ay kuripot. Ang ikalima, laita tufidut tamanni.
Ang laita na tumutukoy sa tamanni, tumutukoy sa kahilingan. Wa huwa talabu syai'il mustahilil wuku'. Ito ay tumutukoy sa pagkuha sa isang bagay na ito ay imposibleng mangyari. Aw ma fihi usur, o kaya itong bagay na ito ay mahirap na mangyari. Halimbawa, qaulu syair, ala laita syababa ya'udu yawman. Halimbawa sa sinabi sa tula, ala laita syababa ya'udu yawman, na ang ibig sabihin ay hiling ko na sana ang pagkabata ay babalik isang araw. Ang panghuli, ang tinatawag na la'alla tufidut taraji. Ang la'alla na nangangahulugang taraji, na ang ibig sabihin ay pagkakaroon ng pag-asa. Wa huwa intizaru husuli amrin marghubin fihi. Ito ay tumutukoy sa paghihintay na makuha ang isang bagay na naisin. Wala yakunu illa fil mumkin, pero itong bagay na ito ay posibleng makuha. Kung napapansin natin, ang la'alla at ang laita, ito ay halos magkahalintulad na tumutukoy sa kahilingan, na tumutukoy sa pag-asa. Subalit ang kanilang pinagkaiba, ang laita ay tumutukoy sa imposibleng mangyari, habang ang la'alla ay tumutukoy sa pangyayari na pwedeng mangyari. Halimbawa, la'allallaha yarhamuna, naway si Allah ay kaawaan niya tayo.